It's a beautiful Monday morning and welcome once again to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay. And lagi naman po natin itong ginagawa na kumausap ng isang magaling na negosyante dito po sa Albay para magkwento ng kanilang journey sa pagninegosyo para po meron tayong kapulutan na aral. And of course, ang aming goal is to inspire and motivate you all na magbukas na rin po ng inyong mga sariling negosyo dito sa probinsya ng Albay. Gusto namin patunayan sa pamamagitan ng aming programa that Albay can be an entrepreneurial hub of excellence and that we can be the most preferred investment area, not only in the region but in the whole country as well. So this is a program of the LEDIP office through the help and support of the Provincial Information Office headed by Attorney Mary Lou Duca Castillo, and of course we're being supported by our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman. Sa pamamagitan sana nitong aming programa ay makatulong kami sa mga micro, small and medium enterprises dito sa ating probinsya para sila ay mabigyan ng platform kung saan pwede nilang i-promote ng libre ang kanilang mga businesses. So bago po tayo magtungo sa ating formal interview, gusto ko po lamang malaman ninyo kung ano ang aming mission and vision at kung ano-ano po ang mga pwede ninyong makuha ang serbisyo sa Ledipo office. So please watch this short video muna po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Monday morning po sa inyong lahat. And welcome to the 66th episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. As promised po, meron tayong special na bisita sa araw na ito na magkukwento na kanyang journey sa pagninegosyo. Friends, join me in welcoming Sir Toto Orense, owner of Alden by Toto Orense. Good morning and welcome to the program po. Good morning, ma'am. It's nice to be here. Thank you for for inviting me to be your guest. Yan, it's our pleasure po. Syempre gusto nating matulungan kayo ng mga business owners na ma-promote ang inyong mga negosyo dito sa probinsya ng Albay. So tell us, sir, ano po ba ang business ninyo? We are producing ranges from many designs like yung suit, yung barong, gowns and all. You mentioned all the clothes. You can have them all as long as you can visit our shop located at Rizal Street, Legazpi City. Ayan, madaling makita ito kasi nasa tapat lang ito ng City Hardware. Opo. Ayan. So, ano po ba matatawag ang business natin? Dress shop?
fashion shop, fashion boutique? Ano po ba ang tawag? It's a combination of dress shop, fashion boutique. Basta lahat po ng damit na pwede nyong may pagawa or pwede may rent, you can visit us. Ayan, ang gaganda. So, nakikita sa screen ang mga gawa po ng Alden by Toto Orenses. Ayan po yung sa LTO yon. Ayan, okay. Yung Pati face mask na personalized meron. Opo, yung sa coral costume. Mhm. Tapos yung mga pang godmother's gown. Mhm. Lahat po ng klaseng gown. Meron Lahat po. ng klase ng gown. And kayo po ba mismo ang nagde-design o kung may design ako, pwede ko ipagawa sa inyo? Yes po, ma'am. Anytime. Okay. We customize. We made to measure. We made design intended for anybody na willing magpa-design. I see. Okay. So, kung ako, may special occasion ako, kunyari, magninang, attend Opo. ng kung anong occasion, kung wala akong gown na naiisip, pwede akong pumunta sa shop ninyo. Opo, magde-design and po kayo kami. na po ang magde-design for me. Fit for you, bagay po sa inyo. Ayan. So, yun ang parang special dun sa inyong shop. Tinitingnan nyo kung ano yung babagay sa client ninyo. Opo. Pinag-aralan nyo po ba itong bagay na ito? Pinag-aralan po namin. We made our seminar and base din sa pag-aaral namin for a short period of time, natutunan po namin kung paano talaga mag-create ng design intended for the client. Kasi customized po kami. Hindi yung typical na pupunta ka sa isang market, tapos pupunta kukuha ka na. Custom-made po kami palagi. I see. Okay. So, meron po kasing mga gumagawa ng mga damit na sila ay mga parang talented and mga skilled na walang formal training. So, kayo po pala, inaral nyo talaga yung Inaral design. po. Pero yung short-term course lang po nang ginawa namin. Let's say, 1.5 months, yung basic cutting. Basic cutting. Pero yung hindi na ako gumagawa niyan kasi meron na po akong nagka-cut noon. Meron na po kami mga mananahe. So, hindi ko po kakayanin kung ako lang po mag-isa. We need to hire and we hired already yung talagang nagma-master cutter tapos yung nagka-cut talaga sa nagkatay ng mga damit. I see. Kailan nyo po sinimulan itong negosyong ito, sir? We started way back nung namatay yung my late brother Alden Orense 2010, pero he started this all nung panahon pa niya. Talagang expert po siya dun sa paggawa ng mga gowns. I see. Okay. So, binuksan itong business na to ni Alden. Ni Alden po. Ni Alden na kapatid niyo po. It's a Kilala family ko business siya po. personally kasi napakagaling na makeup artist no ni Alden. Minake-upan niya ako noon nung sumali tayo sa mutya ng palarong pambansa. Wow, ma. Opo, siya You're a yung beauty makeup queen. dati po. Siya yung makeup artist ko noon. Kaya kilala ko po yan si Alden. So pag dumadaan ako dun sa inyo, sabi ko, totoo rin si ka. Ano niya kaya si Alden? So ngayon, confirmed na kapatid niyo po pala yung late na si Alden. Okay, late brother niyo po pala si Alden. So, inumpisahan niya tong business na to kasi nung nagjo-join ako ng pageants mga 1996 to 96-97. So noon, para sa makeup siya. Pero nagpaparent na siya noon ng mga dresses, alam ko may mga ginagawa na siya ng mga gowns noon. So yung shop, formally, inopen niya 2010. Hindi po, way back, before mag 2010, kasi yung 2010, yung namatay po siya. Yung sinalo mo na po from ako na po him. nag-assume noon, after I which. see. Tapos kasi meron mga pending na naka-kontrata sa kanya. So ginawa namin ang paraan para may pagpatuloy yun. May pagpatuloy. I see. Okay, so tama ako, no? Mga 1996, gumagawa na talaga siya ng dresses. 1996, mga 1990, gumagawa na talaga. Ayun. Since high school pa kami, we do some sketching. Kayong dalawa po Kaming talaga. dalawa. It runs in the family. I see. So magkapatid kayong mahilig sa sketch and paggawa talaga ng mga damit. Pero yung background nyo po, yung educational background nyo, connected ba sa fashion? Ay, hindi po. Kasi I graduated AB English. Tapos nag-teach po ako sa Bicol University for 13 years. Wow. I handled literature or for quite some time. Hindi po sana ako mag-resign noon kung hindi namatay sa Alden. So I see. so far,
nung namatay, after which rather, nung namatay si Alden, in-assume ko na yun po yung shop. Business yung shop. namin. So dati siya talaga yung nag-umpisa nito, si Opo. Alden. And then when he passed away ng 2010, ikaw na po yung sumalo. And pinangalan nyo na rin sa kanya at sa'yo yung Opo, shop. that's why it's named after him, Alden by Toto Orense. I So see. now it's Abi Toto Orense. Ayun. Ayan, ang Opo. galing ng kwento. Tapos ma'am, yung mananahi namin nung nabubuhay pa si Alden, tapos yung panahon namin na younger years, Oo. ang mananahi namin is si Mami, my mom, our mom. So kayo nagko-conceptualize ang damit, Opo. nagde-design. Tapos tatay ni Mami. Ayun, hanggang ngayon po ba? Kaya, Ay, hindi, wala na po si Mami. Ay, wala na din. Condolence. That's Pero, okay. sino na po ang pumalit ngayon? Nag-hire na Nag-hire na po kami. Tapos, yung talagang expert na mananahe. Ayan. How do you hire people po? Lalo sa ganitong klase ng business. Do you require na may background, may training? May training po. Like, usually, graduate ng TESDA. Oo. O hindi naman po, gumagawa kami ng interview sa kanila. Tapos, nagsasabit sa pala ng mga necessary documents. And At documents. sample na tinay nila kung okay o hindi. I see. Okay. So, gaano po kadami na yung mga dresses nung nawala po ito si Alden? Marami na rin po. Oo. Tapos, may mga dinispose na din ako kasi kailangan ipagbili na yung iba. Kasi super, na talaga, marami na talaga sa shop. Tapos ngayon, nag-create na kami ng mga bago. Oo, nagbabago rin kasi yung uso. Nagbabago yung uso. Yung mga designs. Oo. So, alam ko talaga magaling na designer to si Alden eh. Kasi nung time na yun na sumasali pa ako sa mga pageants, talagang ang bubongga ng mga gowns. Kapag sinabing, sino gumawa ng gown mo? Si Alden, ay alam na ng lahat na maganda at magaling ang gawa. So, noon pa lang, sikat na po talaga siya, no? Opo. So, parang kayo nung nagpatuloy ng kanyang shop and yung business. Napakaganda. So, si Mami pala talaga ang mahusay na dressmaker na matatawag. Ang Mami nyo. So, she stayed until what year po? Until, I forgot yung anong year. Basta yung nabubuhay pa sa Alden, tapos meron na kaming shop noon. Nag-uunaan kami ng kung sinong, in fact, sinusuhulan ko sa ma'am, ako na muna ma'am magpapatay sa'yo. Mas malay babayad ko sa'yo. Tapos, nagkaroon na ng shop, hindi din namin pinapa-work si Mami kasi medyo matanda na din. I see. Okay. So, nung buhay pa po si Alden, kayo ba ay parang merong healthy competition na dalawa? Meron. So In merong fact, mga nagpapagawa sa'yo, may meron nagpapagawa sa nagpapagawa sa kanya. Tapos, pag hindi na na-accommodate ni Alden because napakarami, pinapasa na sa akin. Ikaw na I lang see. gagawa niyan. Ganyan. So kahit buhay pa pala siya, alam na niya na gumagawa ka rin. And since bata nga kayo, sabi niyo, Opo. mahilig na talaga kayo mag-sketch at mag-design. Opo. Ay, ang galing naman. So wala siyang choice. Kasi lumisan na siya sa earth, kundi sa'yo na talaga lahat Correct. napunta. Ayan. Hopefully, magawan ka ng gown pag nagnaninang ka. Ayun, sana po. Sige po, tingnan natin. Ayan. So, wala pa kumukuha sa akin magninang. Bakit kaya? Hindi ko pa talaga na-experience yon magninang sa kasal. Meron kang award, meron awarding Oo. ceremony. Opo, sige. Sige po. Oo, nadadaanan ko po kasi yung shop nila talagang magaganda yung mga designs. And, yun. So, naalala nyo pa po ba kung magkano yung naging capital ninyo nung nag-umpisa kayo nitong business? We started 100. 100,000. 100,000. Malaki-laki. May Malaki iba-ibang talaga. tela rin kasi Iba-ibang yun. sila. Tapos, Oo. that goes with yung renta. Tapos yung yung magpapa-repaint ka ng shop. Siyempre. Tapos yung mga materials din. So, ito pong pwesto nyo ngayon, rented siya. Rented lang po. So, kasama na yun doon sa puhunan. Pagpaganda ng shop, yung mga tela. And nung nag-start kayo, si Mami lang po talaga yung mananahay o meron na kayong mga na-hire? Nung start kami, si Mami lang talaga muna. Tapos yung as time passed by,
hindi na siya masyado nakakagalaw kasi meron ng siyempre matanda na. So nag-hire na kami ng mga bagong mananahi. Ayun. So ngayon po, ilan na ang mga mananahi ninyo? I have 6. 6. Oo. Wow! Oo. Ganun So nakalaki far. yung business ni Sir na Oo. meron na siyang 6 na mananahi. Kasi you already accommodate like big weddings, no? Big weddings. Oo. Tapos yung mga From the ninangs to the buong secondary, entourage. Oo. sponsor, prime, ganon, buong entourage na. Oo. So, marami-raming gown. Marami-rami. So, kung marami ang tanggap, marami-rami itong gagawin. So, Marami. 6 talaga. So, ibig sabihin, from a startup capital of 100, napalago mo yung negosyo. So far. Yan, maganda. So, paano mo po ginawa yon na napalago mo yung business? Minamanage ko yung finances. Tapos, I'll make it the point na merong customer satisfaction para babalik-balik. Although, minsan kasi hindi mo man lahat nag-please. Pero, we stick to the quality pa din ng And then, from then on, siyempre bumabalik, nag-grow yung mga namin, mga clients. And then, mas maraming clients, mas maraming production. Ayun. Kasi hindi lang kayo yung merong ganito na ngayon na business. Oo, diba? marami na. Pero isa kayo Sprouts. sa pioneer. Correct. Isa kayo sa nagpauso talaga ng magagandang gowns dito sa Correct. Legazpi. So, maganda yung sinabi nyo na you always make sure na may customer satisfaction. Doon nag-uugat ang lahat eh. If you have satisfied clients, talagang babalik at babalik. And sila mismo magre-recommend sa inyo sa iba. Correct. Ganon naman That's talaga right, yun. ma'am. And how do you do it po? 'Di ba? Minsan nagbabago talaga yung trends. And then kayo po ba yung nagko-customize lang ng gown o meron kayong mga gowns on display for rent? Meron ding nagko-customize kami. Tapos meron pa rin na for rent or made to rent, made to measure. And then yung meron na nakalagay doon sa shop namin. Kasi minsan may mga kliyente na ayaw na magpagawa. So nire-rent na lang nila yung mga bagay na pwede sa kanila. O minsan ina-alter na namin yung design I see. para ma-satisfy din sila. Oo, kasi pabago-bago ng uso, 'di ba? Pati kulay. Even Diba? yung Materials din. fabrics, oo, Kung nagbabago. dati uso yung crystal silk, puro crystal Correct. silk talaga noon, di ba? I remember yung mga tapita, ang init. Ang init ng mga ganon, Oo. yung mga ano bang tela yung makapal Yung na tapita, yan. crystal silk. Crystal before. silk. Nagsuot Pero din ngayon ako hindi niyan. ng crystal silk. Oo, pero ngayon try mo magsuot ng crystal silk Ang talaga. init. Hindi na Nagbabago. komportable. Nagbabago talaga. Nagbabago yung ano. So, paano nyo po yun hinahandle? Like, kunyari, ang dami-dami yung gowns kasi yun yung nauso dati, crystal silk. So, ngayon hindi nauso yung crystal silk. Paano po yung mga gowns na yun? Paano nyo po ginagawa? Meron kami mga buyers from Masbate, tapos pupunta ng shop, bibilin ko na lang to at a very minimal amount, pinabibili na namin. Total, doon sa kanilang place, meron din nag-red noon. Until such time na nawawala na yung mga luma namin. I see. So, hindi nasasayang. Hindi yun nasasayang. Meron pa rin mga bumibili na dun sa lugar nila, uso pa rin yun. Oo, uso pa rin yun. Oo. Talagang ganon. May mga lugar na hindi agad-agad sumasabay Correct. sa uso. So, dun nyo po pala dinidispose. That's And for correct. sure, kumita na kayo doon sa Kumita mga, na kami. Yung sa mga first rental dresses. pa lang, kumita na kami doon. Ang galing. So, ano po usually ang challenges sa ganitong business? Ano yung mga na-encounter nyo na mga mahirap na part sa negosyong ganito na dress? One thing I observe, yung merong competition talaga. Oo. Na it sprouts all over the place. Yung magpapatay sila ng kanila, tapos they're gonna buy mga gowns. Tapos parang nasasira yung diskarte ng mga pioneer like us na binababa nila yung presyo sa kanila kasi binibili lang na sa Divisoria. Diskarte din nila. Diskarte nila na yun. Tapos, syempre, minimal amount din yun, medyo cheaper. So, minsan, mayroong mga kliyente na nakaka-encounter kami na isang gamit lang. So, pupunta lang sa doon mas Sa mura. cheaper. Oo. Yun ang medyo nasa-challenge kami. Kaya, ang ginagawa namin, na parang hindi naman na-distort yung ng style, but parang bumababa yung yung Quality. hindi yung quality, yung Ano ba? presyo. Yung price. Oo. Pero yung quality ganun pa Ganun rin. pa din. Mahirap din yun, no? Kasi kayo, Mahirap.
syempre, you have a name to protect, no? Yung quality nyo dapat laging nandun kasi yun yung parang nakilala kayo sa ganon. Pero tama, because of the competition, oo, yung tao meron na ngayong option, meron ng choice, no? Pero nasa kanila yon if they want to wear yung hindi masyadong mataas ang standard ng damit, pero mura, afford nila, o di sa kanila. So yun yung mga challenges sa negosyo. Yun naman ang dala ng competition, ano? Kasi kayo din, nag-a-adjust din kayo sa price, no? Sa price. So, pag masyadong maraming mura, di mag-a-adjust din kayo ng konti. Pero you always maintain the quality of the dress that ang you pinagkakaiba lang namin na ganito, meron kaming may in-house designer kasi kami. May mga in-house designer. So, intended na bagay po sa inyo. Kasi, on the spot, magde-design po kami ng intended for or fit dun sa client. Tapos ang yun ang advantage namin sa kanila. So magkakaroon ng made to measure made to measure. So meaning kukuha kami ng ng design o gagawin kami ng design na intended or fit dun sa client. I see. May mga moments po ba, may mga times na kunyari ako client mo, pangit naman talaga sa akin yung maroon. Tapos alam mo naman na hindi talaga bagay sa kanya, pero pinipilit pa rin yun ang kulay na isuot niya. Paano mo po yun? Siyempre, pag ginawa mo yun, tapos hindi maganda, pangalan mo pa rin yung dinadala ng client, di ba? How do you resolve things like this? Nagsasuggest ako sa kanya na, ito po ma'am ang bagay sa inyo. Hindi po sa kanya, hindi naman na, I do it in a very nice way. So, kino-convince ko, pinapersuade ko siya na, ito po yung bagay sa inyo. Kasi nagmumukha kayong ganito, pag ganyan. Pero minsan, preference pa rin nila ang nasusunod. Nasusunod. Oo. So, paano ko na lang nag-a-adjust pag gano'n? Yung preference na lang nila yung nasusunod. Tapos, syempre, pag tinanong sila, sinong gumawa niyan? O, si Toto. O, paano na lang yun? So, sabi ko, na lang, kinokontrata ko na lang. So, sabi ko, wag mo akong sisihin na if doesn't fit you, ito po yung natin, agreement na lang. So, ayun, kasi baka may mag-comment, no, na hindi maiwasan. Pero usually, pag pupunta ng shop, ayokong, meron kasi na-encounter ako na client na pupunta doon na meron ng dala-dalang tela. Tapos, meron siyang design. I do not accept that. Sabi ko, ito po yung gagawin. Hindi po ako, although minsan din, pinagbibigyan ko rin. Pero usually, pag pupunta dapat doon, meron na kaming design, i-design rather, para sa kanya. Kasi meron ng mga Pinterest, meron ng mga sa internet na, ay ito na lang bagay sa akin. So, tingin nilang bagay sa kanila kasi they thought na maganda yung pakadala ng model. So, tingin nila, bagay rin sa kanila. Tama. Diba? Iba yung nasa picture kasi yung katawan nun iba. Correct. Siyempre, ito yung bagay sa akin. Mas gusto ko to. Gayahin mo to exactly the same as this. Sabi ko, ma'am, that can't be. Kahit gayahin mo yung design na yun, kung hindi mo sila pareho ng katawan, iba pa rin yung kalalabasan. Tsaka, besides, yung fabric po, hindi na ako makakakuha ng the same as ng fabric nila sa yung lace. The same lace. Hahanap daw ako ng lace na gano'n. Pag hindi ko nahanap, minsan nagagalit. Kaya sa nagkakaroon kami ng agreement, pinapapirma ko na lang, ma'am, lang nito, hindi po yung similar lang po. Similar or inspiration po natin yung design na yan. Mahirap nga naman maghanap ng eksaktong material for mga nakikita nila online. Correct. Mahirap yun. Actually, that's the challenge in parang our... naging mistake ko rin yan dati nung Nang nagpagawa ka rin? Nagpagawa din ako ng ang ganda-ganda nung nasa picture. Pati yung bow sa likod, tapos yung lace. Tapos, nung pinakita ko dun sa mananahe, feeling ko, yung lace parang pareho. Iba pala yung bagsak. Iba so, nung naman. nabuo yung ayoko talaga siyang isuot. Ganun pala ang na-resolve mahirap. yun? Hindi, overall. Bumili ng bagong tela, bumili talaga ng, hindi talaga, in-accept ko na lang na hindi talaga possible mangyari yung nasa isip ko. Kasi iba yung quality ng tela, yung bagsak. Ang daming tinitake into consideration pala sa paggawa ng dress, correct. Yung material, yung stretchability, yung bagsak ng fabric. Ang hirap din. Kaya doon ko na-realize,
iba pala yung expectation. Sabi na, expectation versus reality. Diba? Tas actual. Nakita mo. Kasi yung model payat, tapos yung pupunta client sa'yo, chubby kagaya ko, o gusto mag-magic ka, paano yun? Meron akong mga ibang kliyente, pupunta na meron ng photocopy or na print out na yung nilang design. Ito yung gayahin. Sabi ko, ma'am, hindi ko pa magkaya. Inspiration po natin yan. Okay. Similar lang po ang pwede natin gawin. So pag gano'n, yung parang impossible, gusto mag-magic ka talaga, tinatanggihan mo siya graciously. Minsan. Kailangan kasi baka mamaya hindi na masira ka din kasi, no? Lalo may mga dala ng tela, tapos may ini-imagine sila na alam mo naman imposibleng mangyari pag nabuo mo na. Ayan. So, ang hirap din ng business, no? Ang daming kailangan pakisamahan. Tapos, i-take mo yung baka magtampo, baka di na bumalik. Ang daming ganun, So, ngayon natuto ka na from the experience. May black and white na. May black and white. May karong kontrata. Pinapapirma ko sa yung details about the design and yung details about yung contract. So, pinapapirma ko. So, wala pong sisihan. Ay, tama. So, maganda nga yun. Kailan mo inumpisa nitong nagpapapirma ka na ng contract? Matagal na po. Siguro mga 10 years ago. 10 years ago. Kasi nga, from the experience that you had with unsatisfied customer na ginawa mo naman yung best mo, pero hindi pa rin sila satisfied. Ang ganda nun. At least may pinangahawakan ka. Ito yung tela, ito yung design, ginawa ko lahat. Ang galing. Important din talaga sa business yung may black and white. At least, di ba, we learned something from the experiences that we had. Tapos, dun tayo natututo ng solutions gaya ng meron ng contract. Sorry, may kontrata na tayo. Ayan, ang galing. So, through the years, ano pa yung mga learnings nyo po sa ganitong business na pwede nating i-share sa audience? Like for example, may mga mahilig talaga magtahi-tahi din, mag-design din, na natatakot na mag-umpisa ng ganitong business. Ano po pwedeng i-advise nyo sa kanila? Ang may advice ko lang sa kanila, they have to explore, they have to gamble. That's okay na magkaroon ka ng a little failure as long as you believe na kaya mong gawin po yon, tapos nag-enjoy kayo, the passion to do it, then go for that. Ganun lang po. What I mean is, hindi po nawawala yung competition, hindi po nawawala yung everything is a risk. Yes. But you've got to try. Yun lang po. Kahit merong konting failure, sige, try lang. Try lang. Is it also important that you love what you do? Yun po, meron pong passion na tinatawag natin. Dapat you love what you're doing. Kasi pag you love mo yung ginagawa mo, you love what you're doing, hindi masyado ko napapagod. So, merong outcome na maganda kasi gusto mo yung ginagawa mo, hindi napipilitan ka lang. I see, okay. So, pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka napipilitan, magiging excited ka every day na pumasok sa work. Kasi, paano yun? May mga times din na talagang wala yung excitement, wala yung paano nyo po ginagawa yun, di ba? May mga times naman na gano'n ng mga negosyante, kahit nga normal na tao pa. Tinatamad ako pumasok today. Kayo po, anong ginagawa nyo pag may mga oras na nakakaramdam kayo ng gano'n? Nakakaramdam ng minsan tinatamad. We have to rest once in a while. Tapos nagkakaroon tayo ng break. Dapat magkakaroon ka ng break. Important din. Para araw-araw, tapos sa everyday battle mo, makakaroon ka ng laging inspiration. Dapat meron kang inspiration. Inspiration mo na sa mga kapatid mo or family mo to go on with your work. Parang driving force mo yon. Parang hindi mo pwede sa araw-araw, dapat meron kang pinaglalaanan na lakas para sa kanila or kahit para sa sarili mo na lang. Kung hindi naman, you've got to be inspired all the time. Pero kung sabi mo minsan tinatamad ka, take a break. Take a break. Rest. Important din sa isang negosyante na you take a break. And then, halimbawa ikaw po, saan ka kumukuha ng inspiration sa mga designs mo? Mga designs ko, minsan sa environment or minsan
set aside yung sa internet, merong inspiration doon na nakukuha ko. Yung mga fashion shows na nakikita ko sa net. So, na-inspire ako doon. Let's say yung mga big or known designers, mga designers around the world, nakikita ko yung mga nila, mga creation na quite inspiring. I see. Meron ka po bang parang ina-idolize sa mga nasa fashion business? Marami po yung di ba yung Can you name a few ng mga matatanda na sila. Opo. We have Coco Chanel. Ay, syempre. Di ba Oo. marami po sina Francis Libiran from Manila. Ayan, oo. Marami po sila magaling. Kahit sino ba yung dito sa Albay, meron din Sino marami. din po ang gusto mo ang mga gawa dito sa Albay? Meron si Lalay Eva. Mga name. Marami din sila Lloyd Galiaga. Oo, naririnig ko yung mga names nila. Sana ma-interview din natin sila Oo. dito. Dapat ma-interview din, let's say, nandun din sa Anthony Fortuno. Oo, naririnig ko rin In fact, yan. nandyan din si Bombi Balya. Kayo po, meron kayong healthy competition na tinatawag o may chance din na nagko-collaborate kayo, nag-uusap-usap o meron na rin bang avenue for you to, see each other and then talk and Opo, minsan, di ba nagkaroon ng fashion show kami lang last 2 years ago yata sa effort po ni Governor Rex Lagman. Nagkaroon po kami ng fashion show sa yung pinukpok material. Dito po sa Astrodome. Opo. Lahat pong local designers, lahat pong Last local year yata official. yun? Yung Abacagayon? Abacagayon. ayun, Last year ba? Last year ba yun? I forgot na, pero recent lang yun. Oo, last year nga po, oo. Oo, Abacagayon. Opo. Dito ka ba nagkaroon ng fashion show sa Astrodome? Yung lahat pong local officials, yung mayors, mga councilors, yun po ang mga models natin. Kasali po kayo doon. Kasali po ako doon, kasali po sila lahat ng mga local designers. I din. see. Ang galing. So, ang galing ng ginawa na yon. Initiative yata yun yung ni PG Glenda, if I'm not mistaken. Yes, si Oo. Vice Gov Bonggao, Glenda Opo. Bonggao. And then supported by our governor, of Opo, course. opo. Yun yung Ayun. pinaka-tama. So, stand corrected po yung kay po yun, project po Vice yun. Governor. Kay Vice Gov, opo. Opo. So, doon pala, nagkaroon kayo ng chance to collaborate with one another. Creating beautiful dresses made of our very own local raw Product. material Opo. na abaka. How was it po? It was okay, it was fun. Tapos, it was really, anong right adjective to describe that? Napakaganda po ng show. Kasi po nga, napatronize yung own product. Tapos, yung mga models po natin are from Bicol, from Albay, I mean. Ngayon po ba, isa ka na sa nag-advocate ng paggamit ng abaka abaka, and opo, local oo. raw materials natin? That's Like very the nice. Opo. local fibers that we have here. Opo, yung abaka. Hindi lang abaka, yung pinukpok. Pinokpok in particular. Meron na po tayong supplier dito sa Malilipo tapos Bangkaruhan. Ayun, okay. So talagang ina-advocate nyo na to use local products din sa fashion. So, ano po yung nakikita nyo future dito? Yung paggamit ng mga pinokpok fabric o yung mga local fabrics natin sa fashion. Okay. Promising po ba yun? That's very promising, and then parang it's kind of, but for me, sana yun lang ipatronize natin palagi para nagkaroon ng fashion show sa Bicol o sa Legazpi. We can use this product kasi napakaganda po ng product. Sayang naman kung hindi natin i-patronize tapos hindi natin pakikinabangan yung mga ganitong produkto, considering na we can have a creation as much as we would love to, na dapat doon na pinapatronize po talaga yun. Oo, natutulungan din natin yung mga local producers. Correct. At the same time, nagbe-benefit din tayo dito kasi kakaiba siya. Diba? Kakaiba, oo. Kakaiba. Especially and yung Filipiniana, yung sustainable terno. fashion. That's correct, ma'am. Oo. Let's promote sustainable fashion. Oh, 'di ba? Let's save Mother Earth. Maging Correct. mapagmahal tayo sa environment. Kasi 'di ba, isa 'yun sa mga problems, yung mga trash, yung mga basura na galing sa fashion industry din, yung mga di na uso magma-manufacture ng marami tapos itatapon, nagiging
ano yun, problema ng environment. So, ang laki din talaga ng maitutulong ng mga into fashion na kagaya nyo kapag prinomote natin yung paggamit ng mga local fabrics natin. Ayan, na sustainable and good for the environment. Oh, di ba? That's So, correct. ikaw po, sir, how do you market your dresses po? Anong mga discarding ginagawa nyo para mas makilala si Alden by Toto Orense, makilala ng lahat yung pangalan ninyo, yung gawa ninyo? How do you do it po? 10 years ago, I mean, for 3 consecutive years, I have the promotional value through sponsoring gowns for all events. For events. That's just yung pageants. Nag-sponsor po na ako ng swimsuit, gowns, cocktail dresses, or from production number nila for 3 years. Tapos after that, in-stop ko na kasi piniprogram ko din yung mga promotional ko. Then nauso yung mga sa FB, sa social media. I have the page, which part of my promotion, yung platform na yon. So, pinapost ko po lagi din mga creations ko din doon. And then sa Facebook. Tapos once in a while din, nagpapa-advertise ako over the radio para mas makilala yung mga Ayun. mas mapapatronize. Na-appreciate nyo po ba ngayon yung modernization, yung gamit ng mga apps sa pag-promote ng business? Mas maganda po yung merong kasi yung mga platform na ginagamit to promote the product, mas okay po yun. Dati word of mouth lang tayo umaasa. Word of mouth. Ngayon may iba-ibang platforms Meron na, tapos like Facebook. Ikaw po, anong ginagamit niyo? Facebook and ano pa? Marami pa ako. Meron pa akong TikTok account. Meron pa akong yun nga, Facebook. Meron po din akong page. Tapos meron pa akong Instagram. May Nandun Instagram kompleto si Kompleto sir. po ako. Facebook, TikTok, and Instagram. Yun yung mga nangunguna ngayon. May Twitter pa nga ako. May Twitter pa. Ang galing. So, sige po, sabihin nyo kung ano-ano itong mga pages and mga ninyo sa mga apps. Yung Instagram ko, Toto Orense pa din. Tapos yung Abi Toto Orense yung Facebook. TikTok ko din, ganun po din, Toto Orense. Toto Orense. And even yung Twitter. Ganun. Toto Orense na lang po. Toto Orense lang po ang nakalagay. Ayun, okay. So, tayo po ay compliant doon, nag-register. Ano rin po ba yung importance ng registered po yung business? Mayor's permit, DTI. Kompleto po ako para legal po tayo. We have to be dapat legal po lahat ng mga papers natin. Meron pa akong DTI, meron pa akong Mayor's permit, meron pa akong BIR, lahat po kompleto. Bakit po ninyo naisip na mag-comply sa lahat ng requirements na ito? May advantage po ba? Merong advantage kasi first and foremost, hindi ka pwede mag-business na parang business permit. Kasi parang nga po legal. Bawal makipag-negotiate. Hindi ka kakaba. Oo, especially sa mga government. Bawal makipag-negotiate na wala kang business permit. I see. And BIR and all. Okay. So, ang galing ng style ninyo po, no? Nag-sponsor kayo ng mga pageants para makilala. Syempre, lalo na pag pageant, maganda nga naman yun. Irarampa ng mga kandidata yung mga creations ninyo. Tapos, ngayon, Facebook, Twitter, Instagram. So, sumasali din po ba kayo sa mga fashion shows? Opo. Fashion show palagi. Usually, after 2 years, I produce my own show. Fashion show. We advertise, tapos napaparoon kami ng screening or ghosting na tinatawag para makakuha kami ng qualified models. Ayun, ang galing. So, every 2 years, saan po ginagawa ang event ninyo? Astrodome, tapos yung Legazpi Convention Center, or minsan sa Marison, ganyan. Ang sosyal, ang galing ni Sir. Ayan. So, ikaw gumagawa, mga ilang dresses po ba ang feature ninyo pag kayo ay may fashion show? Marami din, let's say, depende po sa collection. In fact, yung last July 29, 27, we had the fashion show, yung Ginoo,
ng Albay Fashion Show. Wow. Doon po sa Ayala Malls, Cinema 4 Theater. Wow. Doon po, Okay. nagkaroon po kami ng invited 3 local designers and 2 from Manila na designers. Pero yung men's apparel. Men's apparel. Ang ganda, ang galing. So, minamarket nyo na rin po ba yung inyong mga gawa internationally o meron na rin kayong international clients? Meron din, may mga pupunta sa shop na galing sa Canada o sa States, nagpapagawa minsan sa Cebu or magniniyang daw sila sa States, nagpapagawa sa minsan siniship namin yung dress nila. Wow, ang galing. So, ngayon na meron na tayong way na mas mapamura yung pag-ship ng mga products kasi meron na tayong yung boat, yung malaking barko na dadaong dito at mas madali na. Ayan, very soon happening na yan. And, ayan. So, paano yung measurement dun, sir? Paano Nagkakaroon na kami, nag-video call kami dalawa. Tapos, pinapakuha ko siya ng tape measure, then we measure through online. Ang galing. Sila yung tinitingnan nyo lang kung tama. Dinedemo ko lang. Ganito, you measure yung bust and the waistline and all. Tapos yung gown length and everything. Ang galing. Na basic na measurement na kailangan. So, tinitingnan nyo lang na ginagawa nila yung ng tama, yung pag-measure nila sa sarili nila. Ay, grabe ang technology ngayon. Grabe ang technology. Iba na. Ang laki ng tulong ng technology. Isipin mo, kahit nasa malayo, kaya mag-measure and then sisend. Tapos, ang galing, no? So, nakakatuwa. So, isa kayo sa masasabi natin na pwedeng ipagmalaki na designer dito sa probinsya ng Albay. Because your business existed for how many years na po ba? 14 long years. 14 years. So, ngayon, ano po yung masasabi ninyo para dun sa mga, syempre, mga bata, mga bagong usbong, mga may talent sa ganito? Ano yung first step nila? And then, ano yung mga pwede nilang gawin para maabot din yung narating ninyo, sir? Yun nga, yung dapat hilig, gusto mo yung ginagawa mo. Tapos, pangalawa, love the work, love the craft, then everything will follow. I see. Gusto yung ginagawa. Mahalin mo yung ginagawa mo. Ayan. So, ang husay, no? Ang galing-galing. So, grabe. Ano pa po yung mga future plans mo for the business? Hopefully, magkaroon ako ng fashion show in Manila. Then, ma-market ko doon sa Manila din na in that way, that's my future na tinitingnan ko nga pwede mangyari sa amin. Ayun. Makilala sa hopefully. Manila. Oo. Sa capital. And syempre, pag dun ka mas nakilala, mas lalaki yung market mo. No? Ayan. So, meron bang mga upcoming fashion shows na tinatarget niyo po na makasali kayo? So far, sabi na magkakaroon ng second time yung pangalawa na fashion show yung Abacagayon. Ayun. Mag-repeat daw yun, sabi nila. Sana dali ni VG sa Maynila yung Abacagayon fashion show, no? Why not, VG? It's no joke yun eh. Oo. Pag doon talaga tayo nag-fashion show sa mga PIC, sa mga ganun, no? International fashion show, why not? Super thankful kay Vice Gov, di ba? Glenda Ombonga for that project. Ang galing nila. Ang galing nun. Ganda nun. Ayan. So, yung mga local designers natin na bigyan ng pagkakataon to showcase their talents and skills through the use of our sustainable local fabric. Di ba? Ang galing-galing. So, for sure, nasa plan na yan ni Vice Gov kasi successful yung nauna eh. Successful. Diba? So, yan. Maganda yan. So, ayan. Ano pa ba? Pag nasa ganitong business, ano yung pinaka-iniingatan nyo po? Pag nasa dress and fashion business. Dapat kasi merong client satisfaction. Yun ang pinakaunang talagang namin iniingat-ingatan. Dapat satisfied. Tapos kung hindi naman yung mga reputation na tinatawag natin. So yun ang pinaka-ingatan namin para hindi ma-spread. How do you deal with unsatisfied clients or customers?
May mga ganun din ba meron na din experience? Hindi, meron din siyempre. Oo. Hindi naman perfect Hindi ang maiiwasan pagbe-business, na, hindi rin oo. maiwasan. How do you deal with them? Ano na lang, sabi ko, sa susunod lang, pwede na akong bumawi. Or should I say, para, kasi minsan hindi talaga maiwasan na I don't like it. I don't want to wear it. Parang hindi ako satisfied because of this. Kasi nga iba yung expectation nila sa reality ng katawan naman nila, tsaka yung pagdadala nila. Minsan wala naman sa dress yon, nasa pagdadala din yon, ano? Correct. O kaya Nasa minsan dress. naman hindi kayang dalhin, pero dahil magaling kayo, napapaganda ninyo yung client, ganun yon sa fashion. So, ayan. So, bumabawi na lang po kayo. In what way? Minsan, sabi ko, ang condition ko na lang na pag hindi satisfied, so pwede ka bigyan ng discount. Discount na lang. Or if not, half of it, bayaran mo lang yung half. Pero wag naman abusado yung iba, ha? Nagdi-discount pala siya, magre-reklamo lang. Huwag ganon. Siyempre, kailangan natin tulungan ang mga local natin na mga business owners, no? Support local nga. So, ayan, wag ganon. At sa set pala, nagdi-discount, magreklamo ako next time, wag ganon. Magreklamo na lang ako para discount. Kung hindi ko gusto. Siyempre, wag ganon. Alam naman natin yun, makikita mo naman yun na maganda ang gawa. So, ikaw sir, personally, siyempre sabi mo nga, teacher ka dati or professor ka dati and then nag-shift ka, naging full-time na negosyante. Ano yung mga skills na meron ka or your qualities or characteristics na meron ka as a person na nakakatulong sa'yo para mag-survive ng ganito katagal sa business? We've got to learn to be patient. Yun ang number one. Tapos you get to wait because, sabi nga nila, patience is virtue. So palaging iniisip mo dapat, everything should fall into place. Pag may tinatawag natin, naghintay ka ng tamang oras kasi merong right timing ang Lord para sa iyo. Yun lang Trust po. the process. Trust the process, sabi nila. And everything will be okay. Ganun lang po yun. Kasi hindi mo kailangan madaliin. You've got to wait. Kung hindi ka masyadong magaling minsan, nafe-feel mo yun, o di aralin mo, ganun ba yun? Meron mga ways na dapat mong, hindi yung typical na, ayoko na kasi baka mamaya. No, you do not have to doubt yourself. Diba? Confident ka sa skills mo sa dapat. skill mo dapat. Tapos pangalawa, focus lang siguro. Merong focus din. Yun na, isa sa mga skills natin, yung magpo-focus. Focus. So, dapat pasensya. May skills. Tapos, focus. Yung dedication din is siguro isa yun sa mga skills na tinatawag natin. Dedication. Dedicated ka dun sa business, sa trabaho, commitment, no? Commitment. Kasama sa dedication mo, meron kang commitment. Lalo 6 na ang natutulungang pamilya ni Sir, 'di ba? So pag nawalan siya ng commitment doon, di 6 ang mawawalan ng trabaho pag si Sir tinaman sa kanyang negosyo. So yun. Kapag maraming nagbukas ang business at naging maunlad ang business, marami yung opportunity for employment. Correct. Dadami yung That's gaganda correct, ang ma'am. buhay. Diba? Kaya natin, pinupush na marami ang mag-invest at pumili na magbukas ng negosyo dito sa Alpay. Correct. Kasi, gaya ni Sir, nag-umpisa silang 3 lang ng mama niya, o ngayon, 6 na yung empleyado niya. Ibig sabihin, nakakatulong na siya sa community by hiring these people. Correct. Diba? Ganun yun. Tulong-tulong sa pagsulong. Ganun talaga yun. So, ang galing po. So, last, advice talaga na matindi para sa mga negosyante na nakikinig sa atin o sa mga would-be na mga gusto rin magbukas ng negosyo. First, do not be afraid to gamble. Yun lang. Dapat you have to take the risk. Everything is a risk. Kasi pag hindi mo nang tinik yung chance, yung risk na yon, wala kang mapupuntahan. So, you've got to learn how to risk. Yung everything is a gamble, sabi ko kanina. So, you've got to try.
Kasi pag hindi mo ni-try, tapos you did not go with your dream, wala kang mapupuntahan talaga. Ayan. Important. Umpisahan mo na. Umpisahan mo na. Try na. Try na. Now na. Now na agad. O yan. Don't doubt yourselves na. Go Correct. na. Start with something. Kahit small muna, no? Small capital pwede yun. Oo. Hindi naman necessary 100,000. 100,000 agad-agad. Minimum kaya, sir, pwede nang, kunyari, Siguro 20 to 30. 20 to 30 sa ganitong business, pwede ka na mag-umpisa. Mag-umpisa. Like, mangontrata ka ng ilang tao muna. Oo. Gawan mo sila ng dress. Correct. Tapos, kumita ka, rolling na lang. Yung kikitain mo, invest mo ulit. Ganon. So, paano po ninyo yun ginagawa, sir, na yung ini-invest mo, hindi nyo nagagalaw? What do you mean? Para ma'am? nagro-roll. Kasi yung iba, di ba, kumita ng konti, naku, gagastusin na kung saan o wala na yung puhunan. Kayo po ba, paano nyo ginagawa yun sa business nyo? I'll save I'll make it a point that you have to save that. Kasi Save. kasi seasonal din yung business na to. Oo, tama. May mga months na Mga medyo low mahina. season. Oo. Mm-mm. So, pero nga dapat na makukuha pambayad dun sa rent. Oo, sa mga kapag low operation season. ng business mo. Kasi not at all times marami kang booking. So, pag malakas, you have to save You have to save a little for those months na medyo medyo hindi. mahina. Oo, ganun pala. Pero So, ang mga peak season pag may berna, September up to December, talagang peak season peak yan season. eh. So, Marami. bawi ka doon. Babawi ka doon. Oo, and then ipon part of it para dun sa mga months na You idle. have to save. Ayun, ganun pala yun. Ang ganda. Dami ko natutunan kay sir. So, sige po, i-promote natin ang inyong business. Saan po kayo nila pwedeng mapuntahan? Saan sila pwedeng kumuha ng services ninyo? You can visit anytime from 10 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday. Feel to visit Alden by Toto Orense or Abby Toto Orense shop at Rizal Street, Legazpi City in front of City Hardware. Lahat po na pwedeng gawin as far as yung damit, ginagawa po namin. Yan. From dresses to cocktail dress to formal dresses to gowns, lahat na men's wear and women alike pwedeng gawan. Opo. Ayan. So, napakahusay. Let's support our local designers kagaya po ni Sir Toto. Ayan. So, you can find him at his Facebook page. Ano po yung pangalan ng Facebook? Page namin, FB page, Alden by Toto Orense. Tapos Abby Toto po Orense po yung account mo ng FB ko. TikTok, ganun po din. Okay. Toto Orense. Thank you, ma'am, for having me here. You're welcome It's just so nice po. to be a guest. Special guest sa inyo dito po. Opo, the pleasure is ours po. Ano po yung inyong contact number just in case you Yung want to number get ko in po, touch with you? 0938-897-9398. Ayan, naka-flash po sa ating screen yung number ni Sir just in case you want to get in touch with them para magpagawa ng magandang dress. Ayan. So, once again, let's support local artists, let's support local designers, and let's support kung ano po yung ginagawa nila sa business. Bago tayo mag-explore sa labas, mahalin muna natin yung sariling atin, yung mga albay-born businesses na kagaya po ng Alden by Toto Orense. So, thank you so much for being with us. I know you're very busy po, pero you took time to be our guest today. Of course, we want to thank Sir Richard Bobbies, ang technical staff po ng PIO na lagi namin katuwang sa program. Ang aking mga staff sa Ledipo office, thank you, Steph, for being with me today. And sa nag-invite po sa inyo, sino nag-invite sa inyo? Si Zach. Si Zach. Ayan, ang napakasipag na head ng Ledipo Business Hour na nag-invite ng mga guests. So, thank you. And of course, to Attorney Mary Luduca Castillo for always allowing us to use this beautiful studio para sa aming program and sa lahat ng staff niyo po na napakagagaling and napakahusay. If you want to have your business also promoted by our office, please get in touch with us at Ledipo Albay Facebook page. Or you can get in touch with me at 09
What's my number again? I forgot na naman. Pero 0961-012-4730. Ayan. So, thank you very much for watching our 66th episode of the Ledipo Business Hour. Of course, is brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor, Attorney Edsel Greg Sagman. See you all again on Wednesday for another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Enjoy the rest of the week. God bless. Thank you, sir, for being with us today. Thank you din po, Maraming ma'am. salamat po. Bye-bye. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.